Tamad pumasok. Okay, tara. Tay! Okay, papasok tayo. Oras na 3:22. Sana maabot tayo ng mga bago mag-alas 5. Tuesday ngayon eh. Tuesday. Late tayo. Hindi naman late, tama lang yan. Abot yan ng 5. Basta hindi masyadong traffic. Samahan nyo lang ako pumasok dahil wala na naman tayong topic. Ang hirap na mag-isip. Slow down kasi may mga bata dito minsan. Ingat lang. Ito rin, baka bumukas yung pintuan ng kotse kasi nakita natin siyang pumarada. So, may possibility na bababa yung driver. Tsaka medyo confident siya kasi nasa gilid siya eh. Confident siyang bukas ng pinto. Kung nakasagat tayo dun, naabutan tayo nun. Doggy. Medyo tayo ngayon, maingat, parang yung pakiramdam natin nataw siya. Yung pakiramdam natin para takot tayo ngayon. Hindi man takot, parang extra alert, pero nagmamadali tayo. Ganun yung pakiramdam. Hindi magandang kombinasyon. Kasi nga extra alert ka tapos yung pakiramdam mo nagmamadali. Parang mas mabilis ka magulat. So alangan yun. Hindi magandang baka magulat ka, mapapreno ka ng bigla. Uminom kasi tayo ng kape. Yun nga tingin ko yun yung dahilan nun uminom tayo ng maraming kape. Nakatapang. Nag-try ko lang yung kape doon kay Lola Nenas, yung cold brew. Medyo matapang. Tapos yung braking na ganyan, huwag ka magbe-brake kung ilagay yung situation mo sa magbe-brake ka sa ganyan ay mga madumi. Well, pag emergency naman kasi, emergency braking, hindi mo naman malalaman yun, di ba? Pero kailangan aware ka dun sa sahig para syempre hindi mo na sa masyadong bilisan dun pag nandun ka sa part na yun. Kung may nangyaring emergency, kailangan mo mag-emergency brake dun sa kagaya ng kanina, madulas na sahig. Hindi ka hindi mo kailangan mag-emergency brake kasi nga dandahan ka lang. Pero minsan talaga nila maiwasan yun. Emergency nga eh. Pero mabawasan mo lang yung percentage na mangyari yun. Malaking bagay na yun. Lang yun, random tips on a random day. Uy ko, malalim pala yun. Since pakiramdam natin nagmamadali tayo, tapos high alert, kailangan natin kontrolin yan. Kailangan hindi natin natatranslate yung ramdaman natin sa riding style natin. Kunwari bad trip ka, huwag mo sa throttle mo yung pagiging bad trip mo. Kailangan kahit masaya, bad trip, malungkot, pare-paras pa rin dapat yung riding style. Sa atin naman, ang pakiramdam natin, yun nga, parang nagmamadali, ulit tayo. Tsaka hyper alert tayo ngayon dahil doon sa kape na yun, tapang. So dapat yung normal na riding pa din. Di sa naranasan ko yun, lalo na pagka po-overtake ako doon sa mabagal. Minsan nararamdaman ko na kumakagat yung ipin ko, yung bagang ko kumakagat. Lalo na pagka pagod ka na, ganun. Stress pag nag-overtake. Not good. Ano to? Binibenta dito, pomelo.
Yan, kagaya niya, no? Huwag kayong sasampa dyan ng mabilis. Kung ina-expect nyo na ano, halimbawa ngayon, yung belo ko na kanina, hataw tayo, di ba? Kung ina-expect mo na mag-emergency braking ka dun, bagala mo lang. So technically, pag madumi yung kalsada, huwag ka nang humataw. Pero hindi naman palagi. Eh kung open na open naman, kagaya niyan, walang intersection, pwede, di ba? Ang problema mo lang yung aso. Kasi di ba, may nabonggo na tayong aso dito. 100 yung takbo natin, kaya di na tayo nagmamabilis dito eh. Buti hindi tayo natumba. 100 para man takbo natin. Traffic. Ayun yung stoplight lang pala, kaya may build up. Visor down, malikabok, sakit sa mata. Singit-singit, kahit di marunong. Kailangan eh. Well, iniiwasan ko sumingit ng ano, ng moving. Kaso, yun nga, kailangan eh. Ayoko sumingit ng umaandar. Yung sinisingitan ko sa kanan. Kakanan pala to. Nagawa mo kasi sa kanan. Yung sa kanan, mga kakanan lang yun. Nagawa mo dun. Bilis oh. Dire-diretso yung truck. Hindi tayo nakapag-load. Patay tayo. Mababara tayo dito. Kalimutan kong mag-load. Wala na tayong load. Tayo yung mga nagpapatagal dito sa pili. Wala, hindi naglo-load. Ito 2794 pa yung load oh. Tayong 100. 49 na lang oh. So kailangan mag-load tayo mamaya pa uwi. Okay, expressway. Ganda ng panahon, pero wag natin batiin. Oops, hindi natin napapansin. Kakasabi ko lang. Hindi porke nakainom tayo ng matapang na kape hatawin natin. Yung tama lang. Medyo maliwanag, ang sakit sa mata. Hindi ka pa rin naayos yung dual visor eh. Tatry ko ayusin sa weekend. Nakalimutan ko na itong nakaraang weekend eh. Sana bumagal dito. Head check lang. Lubak. Boom. Hindi pala. Tama lang, kaya lang, kayang-kaya. Hindi makita kung green o hindi. Ayun, green dito tayo. Green ba? Tama. Karagdagan ng naging 87 pesos naman. 40 plus lang kanina. Baka nirefund nila ako. So far mabilis naman yung biyahe. Tuesday, sana ganito na lang, dire-diretso. Problema lang naman natin yung AEX tsaka EDSA eh. Ambulance, paunahin yan. Hindi, wala palang ano, sirens. Tahimik lang siya. Silent mode lang. Meron. Hindi ko naririnig. May siren pala, naka-on pala. Bilisan nyo, may ambulance sa likod.
Nice, nice. So far. Pero usog. Uy, sumingit siya ron. Medyo dikit yun ah. Siningitan niya, medyo magkadikit. Alanganin yun para sa akin. Kasi space cushion yun yung ano eh. Nag-maintain siya ng safe distance as pumasok ka dun. Parang ito, nasa pinaka left siya, pero papasok pala siya ron. Baka ano yun, nakatotok kay Waze, hindi niya na-realize na papasok pala sila dun. Okay, so dito lang naman talaga. Wala talagang sablay pagdating sa ano, dulo. Okay na sana si Naiya X eh. Ngayon eh, walang traffic eh. Hindi ko makita kung nasan yung ano, ambulance. Hindi ko makita sa ayun, nasa left side siya. Hindi ko alam yung mga ganyan sa mga ambulance. Halimbawa yan, response unit, Rosario, Cavite. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung ano yung dahilan pero paano kaya yan pagka ganyan, galing sila ng Rosario, Cavite. Kung ano man emergency, kailangan nila mag expressway pa. So ibig ba sabihin yan, may susunduin sila or may ihahatid? May ihahatid ba? Kasi kung emergency, Rosario, Cavite, baka pwede na dun sa Cavite na kung may sakay man yan, di ba? Hindi ko alam, hindi ako nagrereklamo. Ano ako, curious ako. So ibig sabihin yan, wala yan laman. Kasi kung may pasyente dyan, dala nila sa pinakamalapit dapat, di ba? Hindi na sila mag-expressway. So sa tingin ko, sa hula ko, may susunduin. Hindi, pero kung susunduin, emergency, ano ba, kunyari sa Mandaluyong yung susunduin, dapat dali na sa Mandaluyong na hospital, di ba? For emergency. Hindi ko nagigets. Or iba, ililipat hospital. So ibig sabihin na first aid na siya rito sa hospital sa Cavite, kailangan dalhin sa ano, hindi ko alam eh. Pero ganun yung hula ko eh. Kailangan nang dalhin sa ibang hospital na merong mas capable, na kompleto yung mga ano, gamit. Kaya ganun siguro ano. Kasi ngayon ko lang naisip, bakit mag-expressway pa? Tapos ipila ka pa sa toll gate, emergency, di ba? So tingin ko, teka. Pwede rin pala, pwedeng na-aksidente dyan sa Cavitex. So wala naman kasing exit doon sa Cavitex, Paranaque. Ay, Cavitex, pwede ka na mag-exit doon sa dulo eh, para sa kung may hospital eh, di ba? So kung ganyan, baka sa Naiya X sa aksidente. Pwede, di ba? Mali tayo ng hula. Pwede pala yun. Pwede palang na-aksidente dito sa Naiya X. So syempre, dadaan talaga siya dito. Kailangan niya talagang dumaan ng toll gate. So isang senaryo yun. Okay, mali tayo ng hula. Hindi natin naisip kagad yung isa, yung mas ano, mas posible pala yung pangalawang naisip natin, na Naiya X na aksidente. So doon pinick up. So dadalhin sa hospital ngayon. Kaya silang kailangan niya dumaan ng toll gate. Traffic. Hindi nga traffic sa Naiya X. Dito naman nagkaroon ng traffic. Hindi na masyado pala traffic. So sa susunod na challenge natin dito sa EDSA, yung tunnel. Uy, biglang dumilim dun sa part na yun oh. Maaraw pa kanina ah. May pumatak ng tubig sa helmet ko. Nako, yun na, mapatak na kahit may maaraw pa. Medyo malaki yung patak. Kaya makapasok tayo kagad sa tunnel. Dilim mo. Patay tayo na to.
Maaraw pa eh. Nice tunnel. So hindi pa masyado traffic kasi hindi pa umuulan, nagsisimula pa lang. Ito, nakakapote na sila oh. Not a good sign para sa atin. Sana daan lang, maaraw eh. Doon pa sa bandaron yung madilim. Ayun oh, nakita nyo ba? Ang dilim sa bandaron. Wala na, medyo malakas na dito. Maaraw yun. Ayun oh, maaraw. Pero dilim dun. Itong mga to, nagkakapote sila dito. Bandaron sa unahan may ano yan eh. May laybay yan eh. Tingnan mo at pakita ko sa inyo. Ayun yung laybay sa dulo. Hindi sila kasya siguro. Tingin ko. Ayan yung sinasabi ni ni LTO na bawal huminto sa tulay. Kasi dami talaga yun. Galit na galit. Galit ang makina. Dito madilim na talaga. Pero makapagpahinga tayo ng konti kasi may bubong dyan sa park na yun. May tulay. Wala na pala, konti lang pala yung part na may bubong. So mabababad talaga tayo dito sa ulan. No choice talaga. Alam ko na kung bakit sila nakasiksik dito. Tatlo sila dun no. Which is dapat dalawa lang. Tingnan nyo, pagka naging dalawa yan, kasya na tayo dyan. Diba? Pero minsan kasi talaga, mayroon lang talagang naka-umang dyan, no? Dito totoong ulan na. Dito pa tayo natapat sa totoong ulan sa traffic na part. Basta naman ka-traffic kasi umuulan. Di ba ganun yun? Yung pantalon natin mababasa. Yung pantalon na importante kasi wala tayong pampalit sa pantalon. Pantaas meron eh. Kasya pero hindi ko kaya. Hindi kaya ng skills. Lakas ng ulan na. Patay. Wala tayong kapote. Buti lang hindi pa tayo nagpalit ng jacket. Hindi siya bago, luma siya, luma yung jacket natin. Basta ulan. Well, ganun talaga pag nakamotor. Kailangan mo lang tanggapin. Huwag matakot. Ang pinaka-issue lang naman natin, mahirap makakita pag naulan. Tsaka, syempre, kalsada, mahirap. Pero, yung nababasa, wala tayong issue dun. Kahit mabasa yung pantalon natin, tutuyo rin naman yan. Huwag lang mababasa yung underwear. Yung boxer shorts natin. Kasi hindi natin pwede patuyuin yan. Stop pa yung pakaliwa. Malas. Pero kung mabasa yung halimbawa dito sa part na to, mabasa yung boxer shorts natin, umabot sa boxer shorts, wala na tayong gagawa. Di na tayo pwedeng hindi umuwi nun eh. Baka na lang, punta na lang tayo sa mall. Tingin ng boxer shorts, or kung kaya ng pantalon na rin. Pero sa ngayon hindi pa naman. Dahan-dahan lang tayo kasi hindi na tayo makakita. Pumapasok na yung tubig sa helmet natin. Lakas. Konti na lang eh. Hindi pa tayo umabot. Tsaka pag napansin ko kasi pag malakas yung ulan o kaya basa yung preno, siya, may delay yung kapit niya. Hindi ko na pwede baba yung visor ko kasi basang-basa na. Pwede pa rin pala. Nakita pa rin naman. Buti pinanasan ko kanina bago umalis. Dito lang tayo sa mga puno-puno.
At least mabawasan yung patak. Mas makaka-lane split tayo. Pero dahan-dahan lang. Guys, sabi ko, visibility kulang, traction kulang, daming kulang. Skills kulang. So basa gloves, basa na. Hindi malakas eh, pantalon basa, boxer short hindi pa. Boots basa, pero may medyas hindi pa. Okay pa yung mga underwear, safe pa. Okay, so dito natin tapusin. Ay, thank you na matindi. Hanggang sa muli. Bye bye.